What's up guys? So nasa adventure kami ngayon para bisitahin yung kapatid ko sa Qatar. Pero dahil may layover tayo na 8 hours sa Malaysia, dumiretso muna kami sa Petronas Tower. Punta kami ngayon sa Petronas Tower. 60 km tapos 21 minutes lang. 51 minutes. Sa atin kahit ganitong highway, nagka-traffic eh. What's up? Nandito kami ngayon sa Petronas Tower. Ito sa likod natin. Wow, sobrang taas. Tsaka ang ganda ng building na. Nandito kami ngayon sa Malaysia. Dumaan lang kami, papunta talaga kami sa Qatar. Alam niya yung bulo eh. Oh? Hindi na bulo ata sa bulo ata Tugbinang. Ito si Kuya, na-meet namin siya. Dito siya nakatira sa Malaysia. Pero yung probinsya niya, dun sa amin, sa Bulwa, sa Medina, sa Pabasa, Taguluan, alam niya. So medyo shocking no kasi out of nowhere sa Malaysia, andito siya. Tapos 30 years na daw siya nandito. Sige Kuya, salamat. Ang laking building pala talaga nito sa personal. Alam nyo ba na ito ang pinakamataas na building sa buong mundo noong late 90s hanggang early 2000s. Ang ganda ng design, parang pinaghalong modern at saka traditional Islamic art. Parang gaganda ng mga store dito. Yung mga Lacoste. Andito yung mga Tommy. So pumasok muna kami dito sa loob dahil mall siya para maghanap ng pagkain. Dahil gutom na rin kami, tsaka para ma-experience naman natin yung mga pagkain nila. Hindi ba sa Milayo Padang? Haba ng pila lagi oh. Nag-order ako dito ng isang chicken tsaka isang lamb, pero medyo nagulat ako kasi yung chicken medyo maanghang-anghang lang yung itsura na may sili. Pero kumuha siya ng isang sandok ng sili tapos binuhos sa pagkain ko. So ito yung napili ko, puro sili. Sumitik yun. Yan yung kay Kuya. So guys, ito yung napili ko, isang lamb meat tapos parang dilis siya na manghang din. So, ito yung price is 30 ringgit. Tayo na mag-times doon, times 16.9. Uy, tama na, tignan mo to. Ang dami na oh. Ang dami Dave, hindi ko kaya ubusin to. Grabe sili nito, chicken to guys ah. Oh, puta ginasili yan. Gaya ba talaga kumain dito Dave? Ano kuya, nagustuhan mo yung sa'yo? Hey Dave. So pabalik na kami sa airport at nakakwentuhan namin yung taxi driver sa kanila. Nasabi niya na merong 200 liters sila per month from their government free. Kaya nakakaluwag-luwag sila. Tapos traveler siya. Tapos parang nasa 10 country na yung napuntahan niya. So natanong namin yung presyo ng gas dito sa kanila. So na-realize namin na times 3 pala yung gas price natin compared sa kanila. Meron daw silang natural gas na nakita sa isa sa isla nila at ang pangalan ng isla ay Saba Island. Tama, yung dating isla ng Pilipinas. After observing yung mga Malay, napansin ko sa kanila, parang happy sila sa life nila. Alam mo yun? Para silang fulfilled. Kahit one day lang ako dito, makikita mo naman kung paano sila kumakain, paano sila nagkikwentuhan, tsaka yung nakasakay naming taxi driver. Tingin ko maganda yung life nila dito or yung parang quality of life. Malitan lang ka dyan. Train. Labas yan sa kabila. Just a little. Take me a long way. Won't you visit? Won't you stop by to stay? I'm a better man with your love than without. Innocent. I may never make it out. In the morning, I'm Baho na namin, 21st time wala ding ano. 21st time wala mga... Welcome to Uniboros. Welcome to Middle East again. Kanin na gina. Grabe yung patrol ni Brian ah.
Solid. So 10 years ago pumunta na ako dito sa Qatar. Dati puro projects pa lang. Pero ngayon okay na lahat ng ganda na ng Qatar. Namanghanga ako nang kita ko pa lang dito sa sa highway pa lang. Kasi dati talaga medyo wasak-wasak pa eh. 2016 yan, kuya. Ayun ang ganda sa kaliwa, kuya. Ano yan? Ganda. So, Waqif! I'm back! Unang stop namin dito sa Souq Waqif. Ang ibig sabihin pala ng pangalan to ay standing market. Kasi nung unang panahon, binabaha raw ng dagat to. Kaya ang mga tindero, kailangan nila nakatayo maghapon habang nagbebenta. At may plot twist to. Nasunog to noong 2003. Kaya itong mga nakikita natin mga pader na putik, kawayan at dayami, ginawa ulit ng gobyerno para ibalik yung lumang look nito noong 200 years ago. Ito yung unang pinagdalan sa amin ni Brian na kainan. Na-shock kami sa sobrang sarap. As in sobrang sarap na wala kang mahanap na ganito sa Pilipinas. Mati po. Kung may cellphone mo sa Dib, pagkain mo para. Tama sa natin. Ayun. Tama ka. Turkey. Yan nga. Lipad ng Turkey, diretsa. Galing ng Pilipinas, lipad ng Turkey, lipad ng Turkey. Kasi Thailand mag mabilis pa ngayon eh. Kain. Kwa? Sobrang plain lang niya tingnan. Pero yung lasa, iba. Parang may masama sa bread at ice pa. Sarap. Parang Sprite niya. Ato mga tanan. Lolok. Kanya, lemon niya pang ba? Sarap ito. Sarap eh. Ito, may mga kahoy dyan. Tama. Yung inaapakan ni Aladdin eh. Mapuno ang kahoy niya. Ano yung Assassin's Creed? Ano yan, Dave? Ano yung team mo? Turkish ko. Turkish tea. Tapos, sabay higop na there you go. Eyap. Nandun kami sa Turkey, di ba? Oh, sarap buhay. Qatar living. So pauwi na kami dun sa apartment ni Brian at nadaanan namin tong Desert Rose Building. So napakaganda niya, no? Ang hirap daw i-replicate nito pero nagawa nila. At ito naman yung community area nila, dito nakatira si Brian. Tapos sa area dito hanggang 2 AM bukas pa rin to kasi merong mga bar dito, merong mga kainan. Kasi yung mga Arab, madalas lumalabas sila 4 PM na onwards hanggang sa madaling araw. Kasi nga sobrang init pagka tanghali hanggang mga alas 3. Ganda bro, parang condo, no? Okay. Ano siya, private na park. Ganda. Ang laki ng TV mo, pre. So big. PC. House tour, ah. Ito, fully furnished na to, pre. Pero akin yung dryer. Gusto nyo maglaba? Guys, panoorin nyo yung part 2. Maraming salamat sa panonood ng part 1. Sa ulitin, bye-bye.